Maglilinis tayo ngayon ng throttle body. Ang tinakbo niya 23,000 kilometer. Ayan, ADB 160. Ito ang tatanggalin natin. So ito yung mga tatanggalin yung mga tornilyo. Itong apat na to. Tapos ito 12mm screw 10mm. Tapos itong 10mm dito sa ilalim ng battery. Bali ito pahatak. Tapos ito na yung kanyang throttle body. Oh. Ang gagawin nyo rito, tatanggalin nyo muna yung mga socket. Pero kailangan naka-off yung ignition. Kasi lalabas yung check engine pag naka-on. Press lang at yan. Press, hatak. Tapos ito, isa. Press, hatak. Ayan yung sensor nya. Yung mga socket sensor. Sa injector, IC valve, tsaka yung TPS. Tapos ito, tanggalin nyo na itong IC valve. Kasi dito pa lang, tanggalin nyo na para hindi kayo mahirapan. So ang gamit natin ito, yung screw na bala. Para hindi mabusalsal yung mga tornilyo. Okay, luwagan mo muna. Ayan. Luwagan lang ng konti. Ayan. Sa pagtatanggal nito, may o-ring to eh. Angat nyo lang to. May guide naman yan, oh, plastiko. Ayan, oh. Dahan-dahanan nyo lang kasi may o-ring dito. Ayan, oh, may o-ring na sumasama. So ito yung kanyang IC valve. Ito yung nagko-control ng idle. Ito yung tatanggalin natin sunod, oh. Yung sa injector nya. Connector ng injector. Ito 10mm. Okay, taklasin mo. Tapos para matanggal nyo to, itong socket ng injector, didiinan nyo to. Diin tapos hatak. Gamit ka flat screw. Diin tapos hatak. Ayan. Ingatan nyo to, baka maputol to eh. Itong injector. Ayan. So, ito naman yung susunod nating tanggalin, no? Itong 10mm. 10mm. Ayan. Okay. Tapos itong screw. Ayan. Ayan. Ayan, gumagalaw na to, oh. Gumagalaw na siya, oh. At iiwas nyo lang tong hose. Ayan, hose. Ayan. Sasangat nyo lang dito. May gasket nga pala dito mga bossing ngayon, oh. Gasket, oh. Ayan, oh. So tingnan mo yung ano nya. Ayan, yung gasket. Atakan mo. Ayan. Ayan. Bali, ganyan yan ang pwesto nya, no. Ayan, ganyan ang pwesto nya sa throttle body. Ganyan. Opo. Kasi meron siyang sobrang plastic. Basta ganyan ang pwesto niya sa throttle body. Tapos ayan, maangat nyo na to. Kuha ka ng basahan, lagyan mo to ng ano. Ito nga pala, importanteng hindi mapasukan ng dumi. So, kuha kayo ng basahan para hindi siya mapasukan ng mga dumi. Ayan. Tapos ayan, maangat nyo na tong throttle body. Ayan na yung throttle body niya. Gagamit ka rito ng 12mm na yabe. Ito na yung cover ng ano, matatanggal nyo na, oh. Pag inangat nyo na, matatanggal nyo tong cover ng plastic ng throttle. Ayan.
tatanggal nyo na to ang throttle body. Yan. Yan. So, ito yung kanyang throttle body. Oh. Dumi. Ayan oh, sa loob. Sobrang dumi niya. So, tatanggalin nyo rin to guys. Oh. Yung TPS. TPS sensor para malinisan yung loob. Ayan, ang dumi oh. Ayan. So gamit kayo ng magandang screw rito para hindi magbusalsal yung screw. So sige, dahan-dahanin mo lang. Angat mo. Dahan-dahanin nyo lang paangat kasi may o-ring yan oh. Ayan. So yung pinaka-importante, huwag nyo ibabagsak tong TPS. Kasi pwedeng pabago-bago yung minor niya. So sa diagnostic tool kasi naka 00 to eh. Pero ito naka 00 naman. So ang gagawin nyo rito, huwag nyo lang i-adjust tong screw na to sa ilalim. Ayan. Ayan, yung screw na yan ang importante. Pag walang minor, huwag nyo gagalawin to. So kailangan lang nito i-reset. Okay? So tanggalin nyo lang tong dalawang 8mm na bolt. Ayan o. Sobrang dumi ng throttle body niya. Bali ang tinakbo niya is 23,000 km. Nanggigitata na yan o. Kaya pag pinabayaan nyo to, pwedeng magloko yung sensor. Ayan. Tapos ayun, may maliit siyang butas. Ayan o. Kaya kailangan nyo talagang tanggalin yung sensor kasi may mga butas yan o. Papunta rito sa TPS. So pwedeng masira yung sensor pag halimbawa hindi niyo siya binaklas sa diretso niyo siyang nilinisan. So ito naman yung kanyang throttle yung manifold niya, ayan. So wag niyo na tong paghihiwalayin kasi naka-intact na to eh. Ito yung importante sa kanya para walang sumingaw sa kapagitan niya sa manifold. Ayun lang, ganun lang. Ayun ang dumi niya no. Ayan. Sobrang dumi rin ng throttle body. Tapos ito may o-ring dito mga boss ha. So kailangan tanggalin niyo ito pag maglilinis kayo ng throttle body. Sa pagre-reset naman ito mga boss, subaybayan yung video natin hanggang dulo. So pag binaklas natin yung throttle body, ibig sabihin ito yung performing natin TPS sensor reset procedure. So ito. So ituturo ko na lang ito sa inyo pag nalinis na natin yung throttle body. Assemble na natin itong throttle body. So unahin nyo itong gasket. Ayan. O-ring. ICP valve, ayan na. Hindi ka mamamali rito kasi may walang timing dito. Ayan o. Kasi may guide yung butas niya. So ayan lang siya o. Ayan o. Hindi ka na mamamali rito. Bali ito yung nagko-control ng minor. So kung taas baba yung minor mo, may problema ka na sa ICP valve. Kabit na natin yung tornilyo niya. 3 tornilyo lang naman yan. Ang tornilyo niya may washer. Madali mo na dito. Madali mo na.
Tapos sunod naman natin yung TPS. So hindi naman siya magkakabaliktad yung o-ring dahil makikita nyo na hindi siya papasok. Ayan, ganyan. So hanapin nyo yung pinakang pwesto ng o-ring. Ayan o, ganyan. Tapos ito yung TPS nya. So ayun yung ano nya. Dito lang yung, di nyo ipapasok yung TPS. Ayan. May dalawang ano yan oh, dalawang ano, ayan, plastic na mahaba. Kailangan shoot siya dito. Ayan. Ayan. Lubog nyo lang. Ayan. Yun, ganun lang. Tapos, dalawang tornilyo. Kita nyo lang bagyan. Ayan na, yung throttle body natin. Babalik na lang natin ito sa motor. Ito na yung ano natin, TPS sensor reset procedure. So ito nga pala yung ADB. Applicable to sa PCX, ADB, tsaka Honda Click 160. So ang mangyayari dito, dapat meron kayong pang connector na ganito, DLC connector. Ayan yung B, sabi nakalagay, ayan yung SCS connector natin. Ito yung dami niya. So ito yung ginagamit natin na sa Honda na procedure para makita yung mga blinking pattern. So check engine, ito rin yung ginagamit pang reset. So magpe-perform tayo ng TPS sensor pagkatapos mong malinis ang throttle body. So kailangan to. TPS sensor reset procedure. So perform the TPS sensor reset procedure when replacing the ECM or sensor unit TPS sensor. So pag nag-replace daw ng ECM, computer box kung ano man tawag niya dyan, o sensor, kailangan nyo talaga mag-reset. So kailangan talaga mag-reset dahil tinanggal natin yung mga sensor doon at naglinis tayo ng throttle body. So kailangan dito yung battery lead, luggage box, yun ang matanggal nyo, yung box dyan. Tapos yung connector na to, yung connect the special tools to DLC. So kailangan nyo makonect dito yan sa letter B. Yung letter B na to kailangan makonect dito sa mismong battery. Hanapin yung letter A na kulay red. So dito siya nakalagay. Itong connection na to. So i-press nyo lang to, tapos hatak. Ayan yung connection nya oh. So dito siya dapat nakalagay. So gagamit pa kayo ng wire para ma-jump nyo yung ECT connector. Bali yung ECT connector nandito sa malapit sa engine block. Ay, ibig sabihin ng ECT sensor, ito yung engine coolant temperature. Sakit, kailangan matanggal nyo yan. Kasi dyan nyo i-jump yung wire. So andito na sa illustration, within 10 seconds kailangan mahugot. Pag on ang ignition, kailangan mahugot yung sa ECT connection. Tapos magbibiling siya ng mabagal. Ayan. Yun yung procedure na. So, let's go. I-actual na natin. Pag reset natin, lagay nyo yung DLC connector. Tapos hanapin yung ECT connector dito mga bossing. Yan o.
malapit yan sa engine coolant temperature. Ayan, yung ECT niya. Iiwas nyo lang itong mga wire kasi makipot yung pwesto niya. Yan yung ECT. Ang ibig sabihin ng ECT, engine coolant temperature. Ayan o. So may engine block. So ito yung socket niya. Mag-jump kayo ng wire. Tapos kailangan nakasalpak tong connector natin. So makakabili kayo nito sa Shopee. Lalagay ko na lang dyan sa comment section yung kung saan makakabili. Pero kung wala kayo nyan, i-jump nyo lang yung green at brown. Yun lang yung i-jump nyo dyan. So ito na, mag-reset na tayo. Kailangan nakalagay ito. Itong DLC connector at saka itong short natin yung wire. So on ang ignition. Pag on ang ignition, magbiblink ng tatlo. 1, 2, 3. Tapos hugot. Ayan, magbiblink ng mabagal. Ayan. Tapos off na ignition. Ayan. Tapos babalik nyo na tong babalik nyo ng itong ECT connector dun sa mismong socket nya, sa mismong sensor. So ipabalik ko na lang muna. Sa pagtatanggal ng ECT connector, ayan press nyo lang to. Press, taas hatak. Hatak lang, press, hatak. So ipabalik ko na lang muna. So makipot dito, medyo mahirap siyang ibalik. Ngayon na mga boss, i-press nyo lang para pag tumunog, pag nag-click, ibig sabihin intact na. Ayan, nagtunog na siya. So ibabalik nyo na yung mga tinanggal natin dito, katulad nito. Ayan itong wire na to, ayan, may button dyan kailangan masalpak yan. Tapos itong wire na to, yung sa may ISCB na wire. So dapat dito siya nakalagay, nakapulubot siya dyan sa ilalim ng bakal. Ayan, dito siya nakalagay. Tapos yung socket na to, ayan, yung lock dito rin. Ayan. Tapos check natin kung walang check engine. Ayan So pag ganyan, naka-steady yung check engine niya, ibig sabihin wala yung error. So patayin natin yung susi, ignition, tapos ayun, tanggalin natin yung ECT connector. Tapos balik na natin yung socket. Ayan. Tapos, ayan. Pwede natin i-start. So i-start natin siya ng 5 to 10 minutes. Ayan. Ayan, goods na agad siya So yung minor niya, ayun lang naman yung basehan ng minor. So hindi siya bumabagsak. So accurate na agad yung minor niya. Pag na-reset nyo yung TPS, pati yung ECU marireset na yan. So ganun lang yung gagawin nyo. So idle nyo lang to ng 5 to 10 minutes. So magre-relearn na yung kanyang ECU. So ito na mga boss 5 to 10 minutes na yung pinaandar natin siya. Tingnan mo yung response ng throttle niya. So galit na yung makina. Maganda yung throttle niya. Nandito na lang video natin mga boss. Thank you and goodbye. Hanggang sa muli.